Pabata na ng pabata ang mga natututong manigarilyo. Kaya naman isinusulong ng isang grupo na iakyat sa 21 anyos ang pwedeng makabili ng yosi. Balita hatid ni Sherry Ann Torres. 17 anyos pa lang si Marco nang matutong manigarilyo. Pampalipas inip at pagod daw sa mabigat na trabaho sa palengke. 20 anyos na siya ngayon at ang dating pa isa-isang yosi sa maghapon, sunod-sunod na ngayon. Puna ng New Voice Association of the Philippines, ang mga menor de edad tulad ni Marco hindi sana makabili ng sigarilyo. Kaya isusulong daw nila iakyat na sa 21 ang mga pwede makabili ng yosi. Based on studies, ang mga tumangungamalis at dinatangin nila ay ang mga kabataan. Sila ang mga replacement smokers nila ngayon. Dahil yung mga adult na mga naninigarilyo, it's either they are sick or dying because of the smoking-related diseases. Si Jenny, 18 anyos, hindi naninigarilyo. Pero nagbebenta ng sigarilyo kasama ang 1 taong gulang na anak para kumita. Sa kanila, hindi po ako nagbebenta. Mas okay pa po sa akin yung matatanda. Kahit po yung kaedad ko, di po ako nagbebenta. Kasi po, parang ang pangit tignan. Isang pag-aaral daw ang nagsasaad na sa dami ng mga naninigarilyo ngayon sa mundo, pagdating ng taong 2030, isa sa bawat 2 tao sa mundo ang mamamatay sa cancer araw-araw. Karamihan dahil daw sa sigarilyo. Regardless of the age, yes. And based on the trends, on the statistics of cancer, 70% of all those cancers are occurring in low and middle income countries. Dahil marami nagkakasakit din dulot sa second-hand smoking, dapat daw ipagbawal na rin yung mga bata na nagbebenta ng sigarilyo. Yung maghapon daw kasi na pagbebenta nito at paglanghap ng usok ng iba, katumbas na rin sa paghipit ng isang kahang sigarilyo sa loob ng isang araw. Sherry Ann Torres, GMA News.